Isa po sa ating pong ginagawa po kapag Wednesday ay pinag-aaralan po natin yung timeline of the end times. Ito po ay naumpisahan po natin noon at nagkaroon pa po tayo ng panel discussion po dito, if you remember, with our bishop, at gusto po nating ituloy ngayon. Ito po ay ating ipagpapatuloy. Ang pag-uusapan po natin ay yung pong nasa taas, yung pong judgment seat of Christ. Pwede po bang pakibalik muna ho natin? Ayun, yung nasa itaas po, judgment seat of Christ. At binigyan ko po na yung pong gabi, the crowning glory, a glimpse into the Bema judgment. Yung pong Bema judgment, yan po ay ang Greek word po ng judgment seat of Christ. Kaya yung una po natin titignan is understanding the Bema judgment. The term Bema comes from the Greek word for judgment seat, emphasizing a place of evaluation rather than condemnation. So, para po maintindihan natin ito, hindi po ito panahon na i-condemn ang mga Kristiyano. This is the time that all our works will be evaluated. Unlike the great white throne judgment, which is for the unbelievers, the Bema judgment is for believers. Di ba meron po tayong nakita doon po sa ating pong picture na yung final judgment, yun po yung great white throne judgment, that is for the unbelievers. But there is one judgment which is for the believers. Ang tawag po natin dyan yung Bema judgment or the judgment seat of Christ. In 2 Corinthians chapter 5 verse 10, pwede po bang basahin po natin lahat? 1, 2, 3. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Ang mga kausap po dito ni Pablo ay ang mga Corinthians. Sila po ay mga Christians na sinasabi niya tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating pong Panginoong Hesus para tayo magbigay ng sulit sa lahat ng ating ginawa dito sa lupa, ito man po ay mabuti o masama. Ang sabi po ng Romans chapter 14 verse 10 from the Amplified Version, but you, why do you criticize your brother? Or you again, why do you look down on your believing brother? Nakita niyo po, believing brother. It means this verse is for the believers. At yung pong judgment na ito is for the believers. Why do you look down on your believing brother or regard him with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God, who alone is judged. Ine-emphasize po dito, mga kapatid, na hindi natin dapat husgahan ang ating pong kapwa. Dahil meron pong dakilang hukom na siya lang ang may karapatan na hukuman ang tao. Pakisabi nga po sa inyong katabi, judgment is reserved for God. Kaya ang Panginoon, ibigay na po natin sa Kanya yung judgment. May takdang panahon na ang mga Kristiyano, sila po ay husgahan. Kaya yung katabi po ninyo, mahalin niyo po iyan. Yung mga mahal natin sa buhay, instead of judging one another, let us love one another. If ever meron po tayong mga nakikita mga bagay na inaakala natin na yung ating kapatid dapat i-judge doon sa kanyang ginagawa, kung minsan nga po namamali tayo sa mga judgments po natin, i-reserve na po natin yan sa ating Panginoon. Kasi sabi ng Lord, vengeance is mine, said the Lord. Kaya po, every person po ay meron pong takdang panahon na sila po ay huhukuman. Ano po ba ang nature ng Bema judgment? Ano ang kalikasan po nito? The Bema judgment focuses on the evaluation of the believer's works, not their salvation. Pakisabi ulit sa katabi, you are already saved. And because we are already saved, we are saved not
by our works. Am I right? Because we are not saved by our works, but through our faith, this judgment is not connected to salvation, but to the things that Christians have done since they were saved that contributed to the spread of the kingdom. Kaya yung judgment na ito ay hindi po patungkol kung saan tayo pupunta. Kasi po dito, pumunta na tayo sa langit. Tayo po, nung tumanggap tayo sa Panginoon, bilang sariling Diyos at tagapagligtas, tayo po ay may kaligtasan at ang kaligtasan na yan ay mananatili sa atin. Kaya yung judgment po natin dito, lahat ng ating ginawa since we got born again. So kung tayo po ay na-born again, kamukha ko po ay na-born again ako at the age of 14. Kung ako man po ay bibigyan ng 120 years ni Lord, ganda po, no? Aabot ako ng 120 years old. So yung akin pong ginawa at the age of 14 up to 120, lahat ng ginawa ko doon, yon ang i-judge ng ating pong Panginoon. Sabi nga po sa Tagalog, dahil hindi tayo inililigtas ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang paglilitis na ito ay hindi nauugnay sa kaligtasan, kundi sa mga bagay na nagawa ng Kristiyano mula nang sila'y maligtas na nakatulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Titignan po natin, dito tayo magpo-focus, what are the materials to be tested at the Bema Judgment? Ano po yung mga bagay na huhukuman sa panahon po ng hukuman ng ating Panginoon? Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15, now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. But if anyone's work is burned, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through fire. Tignan po natin sa Tagalog. May magtatayo ng pundasyong ito na ang gagamitin ng mabuting klase ng mga materyales gaya ng ginto, pilak, at mamahaling bato. Mayroon namang gagamit lamang ng kahoy, tuyong damo, at dayami. Ngunit sa araw ng paghuhukom, yung pong araw ng paghuhukom, yun po yung judgment seat of Christ. Makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Sa palagay ninyo, ano po ang mangyayari kapag pinadaan sa apoy ang ginto, pilak, at mamahaling bato? Masusunog po ba o mananatili? Mananatili, am I right? Ginto, pilak, at mamahaling bato. Actually, kapag po pinadaan sa apoy ang ginto, lalo pong makikita ang pagiging dalisay nito bilang isang ginto. Pero kapag po pinadaan kahoy, tuyong damo at dayami, pinadaan sa apoy, ano po mangyayari? Ito po ay masusunog. Kaya sabi dito, sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Kaya kapag po sa paggawa natin, ang ginagamit nating pundasyon, ito po ginto, pilak, at mamahaling bato, mananatili ang mga gawa natin. This will be rewarded. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganoon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Nakakita na po ba kayo ng nasunugan ng bahay? Tapos, wala ho siyang nadala kasi kailangan na lang niyang iligtas yung sarili niya
kasama yung mga kamag-anak, yung mga mahal niya sa buhay. Kasi kung kukunin niya pa yung refrigerator niya, yung TV niya, makakasama siya masusunog. Ay anong gagawin niya? Tatakbo siya, naligtas siya, pero wala siyang naidala. Lahat ng gamit niya, bahay niya, pera niya, nasunog lahat. Yan ang magiging estilo ng isang pong Kristiyano na kapag po nasunog ang lahat ng kanyang gawa, ligtas siya, pero wala po siyang reward. Maliwanag po ba? Sino po dito gusto nyo, ligtas na kayo, may reward pa? Amen. Kaya po, ano ang gagamitin nating materyales? Ang binanggit dito, dapat ginto, pilak, at mamahaling bato. Your gold, silver, and costly stones are works done for the glory of God with the right motive and in dependence upon the power of the Holy Spirit. Kaya every time na meron tayong ginagawa, gagawin na rin natin dapat para sa kapurihan ng Diyos. Never do something for your own glory or else that thing will be burned. Ang dami nating ginawa, tapos masusunog lang. Kasi hindi naman po nabigyan ng kalwalhatian ng Panginoon. Pangalawa po, dapat tama yung ating motibo. Hindi po ito para sa ating sarili. Dapat buo ang ating loob. Kapag tayo gumagawa ng kabutihan dahil mahal natin ang Panginoon. Hindi para tayo palakpakan ng tao. Hindi para po mabigyan ng kasiyahan yung pita ng laman. Kundi tayo gumagawa ng may tamang motibo. Kasi nga po, si Lord lamang ang nakakakita ng laman ng ating pong puso. Ang maganda nga po nito, yung pong walang nakakakita sa atin, pero ginagawa pa rin natin para sa Panginoon. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga Kristiyano, na kahit hindi nakikita inyo pong ginagawa, nagpapatuloy po kayong nagiging tapat sa ginagawa natin. Yung tayo po'y nananalangin ng walang nakakakita, nagbabasa ng salita ng Panginoon, pumupunta sa mga lugar na kung saan nagsasakripisyo po tayo, nilalabas po natin na anumang yaman na meron po tayo sa kapakanan ng ibang tao, nakikita po yan ng ating Panginoon. At pangatlo po, dependence upon the power of the Holy Spirit. We are not depending on our own strength because our own strength is very limited. Yan ang dahilan kung bakit ipinangako ng ating Panginoon na ako ay papaitaas at isusugo ko ang banal na Espiritu Santo. And greater works you will do because the Comforter will be with you. Kaya nga po napaka-importante sa lahat ng ginagawa natin so that everything will be fruitful, let us always depend on the Holy Spirit. Kanina lang po ako po ay nagpipray. Even though, Lord God, we've been serving you for how many years, but without you, we are nothing. Everything that we are doing is fruitless without you working in our lives. What is our judgment based on? At the Bema seat of Christ, believers will be rewarded according to how faithfully they served, obeyed, and followed Christ. Gaano tayo katapat sa paglilingkod, pagtupad at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pakitignan nga po ninyo yung katabi niyo, mukha po bang matapat? Ano pa? Siya po ba ay mukhang masunurin sa Panginoon? Hindi po tayo lugi, mga kapatid, kapag sa maliit o malaking bagay nananatili tayong tapat. General areas to be judged. Mabilisan po ay titignan po natin ito. Unang-una, how we treat other believers. Babasahin po natin sa wikang Tagalog kasi pag i-compare ko po sa English at po sa Tagalog, mas maganda po yung salin at madali po itong paintindihan. Ang sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 10, sapagkat makatarungan ng Diyos, hindi niya kalilimutan ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa mga banal alang-alang sa kanyang pangalan.
Tapat ang ating Panginoon. Makatarungan siya. Alam niya ang mga ginagawa natin para po sa ating pong mga kapatid. Hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Ito ay patuloy ninyong ginagawa hanggang ngayon. Yun, nakikita yung katapatan. Hindi tayo nagsasawang gumagawa ng kabutihan. Kitang-kita yan ng ating Panginoon, and those things will be rewarded. Ang sabi po ng Galatians 6:9-10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. May panahon ng pag-aani. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid na natin sa pananampalataya. Pakisabi nga sa katabi nyo, mahal kita talaga, kapatid. Dahil mahal natin yan, patuloy tayong gagawa ng kabutihan, especially to the household of faith, ang sabi po dito. Pero binigyan pong diin dito, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. That's the reason why meron po tayong Mission 127. Yung po Mission 127 natin, kahit lang po, mga kapatid, ikaw yung one Tapos 2 tao. Ano po? Kahit 2 tao lang. Yung 7, perfect care. We do a perfect care for these individuals. Lalong-lalo na malapit na po yung matapos ang 2023. At least, meron tayong nagawan ng kabutihan. At yan ay nakikita po ng ating Panginoon. In Matthew chapter 10, verse 41-42, it says, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa propeta. At ang tumatanggap ng isang taong matuwid, dahil sa ito'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Sabi dito, yung magbigay ka lamang ng isang basong tubig na malamig sa isang alagad ng Diyos, tiyak tatanggap ka ng gantimpala. Sabi ko, isang basong tubig na malamig, tatanggap na ng gantimpala. Paano pa kaya kung higit pa sa isang basong tubig na malamig, ano kayang tatanggapin mong gantimpala? At ako po'y nagtatanong kay Lord, bakit in-emphasize pa po isang basong tubig na malamig? Pwede naman pong tubig na lang. Bakit pinalamig pa? Kasi kapag po pinalamig, meron kang ginawang extra. Baaring bumili ka ng yelo, o kaya ni-rep mo, gumastos ka doon sa kuryente. Talagang nag-i-imagine po ako. No? Kumbaga meron kang extra na ginawa. Hindi yung tubig lang. It's a symbol of you are doing an extra mile para maibsan yung pong uhaw ng taong nangangailangan ng tubig. Kasi doon sa time na yun, yun ang kailangan. Doon sa time na yun, pagod na pagod yung lingkod ng Panginoon at kailangan niya ng tubig, binigyan mo siya ng eksaktong kailangan niya para sa araw na yun, nakikita yan ng Panginoon. Kaya kapag meron po tayong nakita rin na mga kapatiran, mga lingkod ng Panginoon, na nasa pangangailangan yung eksaktong need niya for that day, you have provided that. Yan po ay nakikita ng ating Panginoon. Number 2 is how we exercise our authority over others. Ito naman po ay para sa mga namamahala. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 17, sumunod kayo sa inyong mga pinuno at magpasakop sa kanila. Sila ang nagbabantay ng inyong mga kaluluwa at mananagot sa Diyos tungkol sa tungkuling ito. So po'y patungkol sa amin na mga lingkod ng Panginoon. Mananagot po kami sa aming pong pag-aalaga sa inyo. Kaya kung hindi po namin kayo inaalagaan ng mabuti, kami po ay mananagot sa Diyos. Di ba yan po ang tanong ng Panginoon
kay Peter, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. If you love me, feed my lamb. Ito po'y patungkol sa pag-aalaga ng mga tupa sapagkat mahal na mahal ng Panginoon ng mga tupa. Kaya mga kapatid ko po, mga care group leaders, kapag kayo po'y inaalagaan po ninyo ng lubusan yung mga tupa na pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo, kayo po'y may gantimpala. Tinitingnan ko po yung mga leaders po na, mga care group leaders po na yan. Yan po si Daddy Fern, yan po si Ate Tess, yan, sina Daddy Randy, ayan. Oy, nandito rin po si Edwin. Yan. Mga care group leaders po natin yan. Saan man kayo? Si Ate Say, nandyan po. Sino man po kayo, pati po yung mga nanonood, maliit man, malaki, yung grupo po natin, kapag naging tapat tayo sa pag-aalaga ng mga tupa na ito, tayo po'y gagantimpalaan ng Panginoon. Because the care that we are doing for them, nasisiyahan ng Panginoon sapagkat namatay ang Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Kapag po yung puso ng Panginoon ang nagiging puso natin sa paglilingkod, lalong-lalo na po sa mga tupa, yan po ay kinikilala ng ating Panginoon. Kaya mga members, kapag kinukulit po kayo ng mga leaders nyo, pagmamahal po yan. Na kapag po ay, kumusta ka na, tinatawag kayo, hinahanap kayo, yan po ay uri ng pagmamahal. Ulitin ko po, yan po ay pagpapahayag ng pagmamahal. Hindi yung ang kulit-kulit ng leader ko, umaga, tanghali, gabi, ako na lang yung hinahanap. Kasi mahal ka niya. Salamat nga may naghahanap sa atin. Kasi kuminsan po may mga nawawala na tupa at may mga nagwawala na tupa. Ay mga taga-Christ yung mababait na mga tupa yan. Kayo po ba'y nandyan pa? How we exercise our authority. May binanggit po sa kasunod, sundin ninyo sila upang maging kagalakan at hindi mabigat sa loob ang pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Ito naman po sa mga members, tulungan naman natin yung mga nag-aalaga sa atin. Para hindi po maging mabigat yung kanilang tungkulin, maging suporta tayo sa kanila. Kasi kapag daw po naging mabigat o maging kabigatan tayo sa kanila, ito po ang sabi, kapag naging mabigat sa loob ang pagtupad nila ng kanilang tungkulin, hindi ito makakabuti sa inyo. Masaya po ba kayo, yung leader po ninyo, mabigat ang loob? Kasi po, hindi siya nasusuportahan. Ang puro dala ng member, sama ng loob at sakit ng ulo. Kaya mahihirapan po yung leader po natin. Hindi po ako nagpapatama, no po. Mahal ko po kayo. Natawa po yung ilan. Di ba? Ang laki pong tulong. Kaya daw po magagandang lalaki po yung mga leaders natin. Mababait yung mga members nila. Yan. O, lakas ng amen. Kaya daw po mababeauty yung mga leaders natin kasi mababait yung mga members nila. Gusto niyo po ba yung leader ninyo pumangit? Dahil po sa kabigatan ng puso sa hindi masunurin ng mga miyembro. Habang binabasa ko, nasa Bible pala ito para hindi na po mabigat sa loob ang pagtupad sa tungkulin ng mga leaders natin, suportahan po natin sila. So 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4, sabi dito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. At pagparito ng pinunong pastol, tatanggap kayo ng maluwalhating korona na hindi kukupas kailanman. Ito po ay patungkol sa mga pastol. Ang ganda po na yung ating tungkulin, hindi natin gagawin dahil babayaran tayo, kundi tayo ay may pusong naglilingkod. Hindi tayo nagiging Panginoon ng ating mga nasasakupan, kundi tayo maging lingkod po nila. Yan po yung servant leadership. Sa aklat po ng Jeremias, ang mga pastol ng mga tao ay hindi lamang ang mga pinuno ng simbahan.
Sa katunayan, sila ang mga hari. Kaya nga po ang tawag po kay David, he shepherded the whole Israel. Siya po ay hari, pero tinatawag po siyang shepherd of Israel. Kasi sa panahon na iyon, kapag ikaw ay hari, ikaw ay pastol ng iyong nasasakupan. Ang sino man ng may posisyon ng otoridad sa simbahan o pamahalaan, sa negosyo o pamilya, sa isang komunidad o sa gawaing voluntaryo ay isang uri ng pastol. At kasama na dito ang karamihan sa atin. Pwede ba makita ang kamay ng mga tatay? Tayo po ang pastol sa loob ng ating sambahayan. Kung tayo po ay teacher, pastol po tayo ng ating pong mga estudyante. Kung meron pong nakikinig na mayor dito, barangay captain, senador, pati presidente, manager, kapag tayo may nasasakupan, tayo ang pastol ng ating nasasakupan. Meron po mga bagong nanalo po sa halalan. Whether you are an SK chairman or you are a barangay captain, ikaw ang pastol sa iyong nasasakupan. Alam niyo po ba, magbibigay tayong sulit kung paano tayo naging kapitan ng barangay. Kung paano tayo naging manager ng isa pong company. Magbibigay tayo ng sulit kung paano tayo naging tatay sa lugpo ng ating sambahayan. Magbibigay tayo ng sulit kung paano tayo naging mayor sa ating pong nasasakupan. Sapagkat ipinagkatiwala sa atin ang isa pong lugar ng ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Number 3 is how we employ our God-given abilities. Paano natin ginagamit ang mga abilidad na ibinigay ng Lord sa atin? Pwede bang makita ang kamay ng mga may talento? Magsabi na lang po ng malakas na amen. Meron kayong abilities, meron kayong skills, meron din po kayong spiritual gifts. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, bilang mabubuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, ipinagkatiwala lamang ito sa atin. Gamitin ninyo ang mga kakayahang iyong tinanggap sa paglilingkod sa isa't isa. Yamang binigyan tayo ng talento, abilidad, kakayanan, even yung mga spiritual gifts, use them in serving one another. Ang isa pong parable na itinuro po sa atin ng Panginoon is in Matthew 25, verse 14 to 30, about the parable of the talents. Bagamat po yung talents po dito, ito po ay ginto. Yung pong nakalagay po sa supot. No po? Talents po yan. Pero ito po ay sumisimbolo sa mga binibigay din po mga talento sa atin ng Panginoon. Binibigay na yaman sa atin ng Panginoon. Sino po sa inyong nagbigay na po ng regalo? Ano po ang naramdaman ninyo? Nagbigay kayo ng regalo, hindi man po ginamit. Ang mahal-mahal. Talagang pumunta ka pa ng London para bilhin ang regalo na yan. At noon pong ibinigay mo doon sa tao na mahal mo, nakita mo, nilagay lang doon sa sulok. At hindi po binigyan ng pansin. Para sa iyo, napakahalaga ng regalo na yon. Tapos, nakita mo, hindi lang niya ginamit. Actually, napakasaya natin. Kapag yung mga binibigay natin regalo, ginagamit. Ay, ginagamit na niya. Ay, sinusuot na niya. Nai-engganyo tayo. Bibigyan ko siya ulit. Am I right? Bilang tao, ganun yung damdamin natin. How much more ang Panginoon? Ano kaya ang dahilan bakit ang tao binigyan ng talento ng Panginoon? Para po sa kanyang sarili? Isa pa pong tanong ko kapag po tayo, sino po ang nagtatanim? Nagtatanim po ng fruit-bearing trees. Ano po yung mga tanim nyo? Mangga? Saging? Talong? Sino po ang masaya kapag po nagbunga yung mga tanim natin? Yung puno o yung nagtanim?
yung nagtanim. Wow, mabunga na yung puno ko. Kaya kapag nagbubunga ka, ang unang masaya, si Lord. Kaya dito, yung pong itinanim niya na talento sa atin, gusto niya, ito'y nagbubunga. Ito'y nagagamit sa kanyang kapurihan. Ito po'y nagagamit bilang pagpapala sa ibang tao. Kaya we will be judged how we use our talents. Kaya pakikalabit yung katabi, gamitin mo na yan. Yan. Hindi lang po ito patungkol. Kasi alam niyo po yung katabi niyo, ang daming galing yan. Nakadeposito dyan. Yan din po sinabi ko sa mga taga San Isidro last Sunday. Kaya lang ang problema, hindi po nilalabas. Kapag ilalabas mo lang yan, ang daming mga taong naghihintay na sila'y mapagpala dahil sa mga idiniposito na galing sa iyo ng Panginoon. Bakit po kapag tayo umaawit, napakaganda ng ating boses, biglang pumapalakpak yung mga tao? Because they are being blessed. Because of the gift that God has given you, and they give glory to God. That is not for your glory. It is for the glory of the person, the God who has given you that talent. Wow! Ganda ng boses niya. Purihin ng Panginoon. Gusto niyo po bang lalong dumami yung magpuri kay Lord? Umawit ka kung maganda yung boses mo. Tumugtog ka kung magaling kang tumugtog para maraming pumalakpak at mapuri ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ko, if I will have more time to preach the Word of God, I will do it, Lord God. If this will be the way that you will be glorified in my life, as long as I have that strength, the ability, the skill, and the wisdom given by God, I will use them para yung mga tao, pupurihin nila ang Panginoon. Number 4 is how we use our money. Sabi po ng 1 Timothy chapter 6, verse 16, utusan mo ang mayayaman sa kapanahunang ito na huwag silang magmataas o magtiwala sa kayamanang lumilipas at pansamantala lamang. Sa halip ay magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Mga mayayaman, huwag tayong magtiwala sa ating mga kayamanan. Yan po ay lilipas. Magtiwala tayo sa nagbibigay ng kayamanan sa atin. At anong dahilan, bakit tayo pinapayaman ng Panginoon? Turuan mo silang gumawa ng kabutihan at maging mayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at mamahagi sa nangangailangan. Alam niyo po, bakit tayo pinapayaman ng Panginoon? Para tayo maging mayaman sa mabuting gawa. Di po ba mas marami tayong nagagawang kabutihan kapag tayo ay may yaman? Isa po sa pinagpipray po namin mag-asawa, lalo pa po kaming pasaganayin ng Panginoon. Kung minsan pa uwi kami, ang dami nating gustong tulungan. Ang dami nating gustong gawin. Kung minsan we have limitations. Pero pakisabi sa katabi mo, malapit na kayamanan mo. At anong gagawin natin kapag tayo lalong pinayaman ni Lord? Maging mayaman tayo sa paggawa ng kabutihan. Di ba ang dami nating natutulungan? Lalo na, malapit na po yung Pasko. Let there be an opportunity for all of us to help those people who are really in need. Ang ganda po, no? Yung ikaw ang gagamitin ng Panginoon na papag-aralin yung mga hindi nakakapag-aral. Gagawin mo silang scholar. Tapos, kahit di mo nabanggitin yung pangalan mo. Yung mga hindi kumakain, bigla mo silang pupuntahan.
Pagpunta mo sa kanila, pinuntahan mo sila, pinagdadala mo ng pagkain, at magpapasalamat. Alam niyo po, nagpipray po kami. Wala man po kaming may saing, wala po kaming pagkain. Hulog po kayo ng langit. Di ba ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay sumunod sa utos ng Panginoon na sila'y iyong tinulungan. Kaya kapag uuwi ka, naiiyak ka kasi ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Kaya kapag po tayo natututong tumutulong, yung mga bukas palad, lalong pinagpapala ng Panginoon. Kasi ang hirap po sumalo ng pagpapala kapag nakatikom yung mga kamay natin. Sinubukan nyo na pa, maghahagis po ako ng pagpapala. Tapos nakaganon yung mga kamay natin. Wala tayong masasalo. Pero kapag bukas sa mga palad natin, marami tayong masasalo. Sa ganitong paraan, sila'y makakapag-ipon ng kayamanang para sa matatag na bukas upang magkamit ng tunay na buhay. This is the real life. Yung pong pag-iipon natin ng kayamanan, ito po ay pangwalang hanggan. Kasi po yung iniipon natin dito sa lupa, iiwanan natin. Kaya, what profited a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? Nakakita na po ba kayo ng isa pong mayaman na namatay, nadala niya sa langit ang lahat ng lupa niya? Nakakita po ba kayo ng mayaman, lahat ng ginto niya, lahat ng bank account niya, lahat ng ATM niya, lahat ng cheque niya, at business niya nasa loob ng kabaong at dinala sa langit? Hubad tayong dumating dito sa lupa, hubad din tayong pupunta at uuwi sa ating pong Panginoon. Kung gusto nating mag-impok sa pangwalang hanggan, gumawa tayo ng kabutihan sa tao. Use our money wisely. Yes, kailangan tayong mag-ipon. Tinuturo din yan. Yung pong look at the ant, ang sabi. Pero balanse po ang Biblia. Wag lang po tayo puro para sa ating sarili. Nag-iipon para sa ating sarili. Mag-ipon tayo sa bangko ng langit. At yan yung paggawa ng kabutihan. Pagtulong sa gawain ng Panginoon. Pagtulong sa misyon. Pagtulong po sa kaligtasan ng maraming tao. Nandiyan pa po ba kayo? Number 5 is how we use our tongue. Paano ginagamit ang ating mga dila? Ngunit, sinasabi ko sa inyo, Matthew 12:36-37, sa bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghukom. Ito ay sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapagiging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Kaya it's very important kung ano po ang lumalabas sa ating pong bibig. Yamang binigyan tayo ng kakayanan magsalita. Di po ba kayo masaya? Nakakapagsalita po tayo. Ang hirap po wata yung hindi tayo makapagsalita. Pag nakakakita po ako ng pipi, kasi po meron po akong kamag-anak noon, sabi ko, napakahirap yung ganon. Kaya matutunawa tayo, meron tayong kakayanang magsalita. Kamukha ko po, nakakapag-preach po ako. Gamitin natin yung ating pagsasalita sa pagsasalita ng kabutihan. Maaring kung minsan nagkakamali tayo, pero darating po yung araw na sana yung mga dati nating sinasabi, dahil tinuturuan tayo ng banal na Espiritu Santo, hindi na natin babanggitin. Gamitin natin ito sa kapurihan ng Panginoon. Number 6 is, how much we suffer for Jesus. Ang sabi po ng verse 11-12 of Matthew chapter 5, pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. Ang hirap po ata noon, yung inuusig ka na, magsasaya ka pa. May dahilan.
Kasi po, malaki ang gantimpala natin sa langit. At dahil ito po ay naiintindihan ng mga unang disipulo, they were very much willing to die for Jesus. Ang sabi nga po ng ilan, nung po daw pinugutan ng ulo si Pablo, yung ulo daw po niya, kwento lang po ito, maaring ito po totoo, nakita nila nakangiti. Nakangiti po si Pablo nung pinugutan siya ng ulo. Buhay na buhay po yung Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Sa panahon natin, hindi ba po tayo inuusig ng ganyan? Kaya wala pong reklamo sa atin, parating buo ang loob natin, mahal natin ang Lord sa mga bagay na atin pong ginagawa para sa kanyang kapurihan. Number 7 is how we react to temptation. Dalawa na lamang po. How we react to temptation. Ang sabi po ng verse 12 of James chapter 1. Kung minsan po ang ginagamit po ay temptation, kung minsan po ang ginagamit ay trial or testing. Ito po ay being used interchangeably. Pero sa NLT, ginamit pong pareho, testing and temptation. Ano po ang difference ng testing at saka po temptation? Yung pong testing, ito po ay papunta sa iyong paglago. You are being tested for you to grow. But temptation, papunta ka sa kasalanan. Kaya saan po patungo, doon mo malalaman kung ito ay trial or testing o kaya po temptation. Kaya kapag may dumating sa iyong buhay, saan patutungo yan kapag ikaw ay nagpatukso? Saan? Kasalanan, that is a temptation. Pero kapag pagsubok po yan, alam mo, pag nalampasan mo yan, lalago ang iyong spiritual life. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon na umiibig sa Kanya. Tingnan natin ang context. Ito po ay patungkol sa temptation. Verse 13, huwag mong sabihin sino man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay ng kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya po ang konteksto po nito ay tukso. Kaya po mga kapatid, napaka-importante yung laman ng ating pong puso. Because we are being tempted because of our own desire. Kapag po gusto ng laman, madaling matukso po yan. Kaya magpalinis po tayo ng ating pong puso. Mawala na yung desire sa puso natin. Isa pong illustration po dyan, example po, meron pong inilagay pong alak dito po sa harapan. Dahil ni minsan hindi ka naman uminom ng alak, yung mapait sa'yo, wala kang desire doon, kahit 10 alak yung nandyan, di ka matutokso kasi ayaw mo yun eh. Pero, kung alam mo yung lasa niyan, at gustong-gusto mo pa yan, kapag nandyan yan sa harapan mo, ganun ka pa. Ibig sabihin, may desire ka pa. Kaya anong gagawin natin? Patayin yung desire. Para kapag dumating yung tukso, hindi ka na patatangay. Tama po ba? Pakisabi sa katabi, patayin mo na yan. Praise God. Number 8, dito po tayo magtatapos. How many souls we witness and win to Christ? 1 Thessalonians chapter 2 po. Verse 19 to 20. Pakilagay po yung chapter. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus pagparito niya? Wow!
Yung pong mga naisama nating mga kaluluwa, sila yung kaligayahan, koronang maipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Kaya, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Kaya po, the more we save people, marami tayong naidadala sa paanan ng Panginoon, lalo po tayong maraming maipagmamalaking korona sa harapan ng ating Panginoon. This is for the glory of God, actually. Maganda po yung haharap tayo sa Panginoon na masasabi po natin na siya ay nasiyahan dahil hindi lang tayo ang napunta sa langit. Naisama natin yung mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin, sino pa, yung mga kasama natin sa trabaho, at yung po mga nakakasalamuha po natin araw-araw. In my conclusion, as we contemplate the Bema judgment, let us be inspired to live with a sense of purpose and eternity in mind. Every time that we do something today, let us do it purposefully. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na walang dahilan. At meron tayong eternity in mind. That we are not only doing these things na panlupa lamang. Iniisip natin na tayo po ay may pangwalang hanggang buhay. Let us strive to hear the words, "Well done, good and faithful servant." Gusto ko, Panginoon, na kapag ako'y haharap sa iyo, yun ang aking marinig. Well done, good and faithful servant. And as we anticipate the day when we stand before Him, may our actions be a testimony of our love for Christ and our commitment to His kingdom. Kaya, anumang gagawin po natin ngayon, ito po ay gagawin natin kasi mahal natin si Lord. Pangalawa, kasi may commitment tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Pwede ba nating awitin sa ating pagtatapos yung pong, "O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto." At sabi po nung chorus ng awit, yung magtatapat ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, dahil mabuti ang Diyos. Habang inaawit po natin ito, itaas po natin ating kamay sa ating pong Panginoon. Thank you, Jesus. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, yes God, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Yes, God. O Diyos, kay buti mo. Can we sing it once again? O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin, magtatapat sa iyo. Hallelujah. Maglilingkod
lingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Yes, God. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sing it for the last time. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Sa aming pong pag-uwi, sa pansamantalang pagtatapos namin, yan po ang laman ng aming puso. Gusto ka naming paglingkuran at manatiling tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. The very desire of our hearts, Lord God, is to express our love to you. Yes, the rewards are given. Given na po na ang iyong mga lingkod, ang mga tapat, ang mga nagmamahal sa inyo, ang mga gumagawa para sa iyong kapurihan, sila ay pagpapalain. Given na po yan. But Lord, we are here. We are doing something not to be rewarded. We are here because we love you. We are serving you because deep inside our hearts, we just want to express our thanksgiving because of what you have done at the cross of Calvary. Kaya ngayong oras na ito, sa lahat ng iyong pinagkaloob na pagpapala, pagpapalakas sa amin, pagpuno ng aming buhay, binibigay na po namin sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. God bless us all po. Pagpatihan po tayo sa pangalan ng ating Panginoon.